Hi mga ate kuya, for today's video ako ay may kukwento tungkol sa isang sikat na online seller na kilala sa pangalang Jeline Dablo. Ito nga pala ang kanyang FB account profile. Siya ay isang matagumpay na online seller, ngunit kalaunan ay nagkaroon siya ng malalang karamdaman na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Dito sa video na mapapanood nyo ay makikita natin na okay pa siya, pero alam niya na ang kanyang sakit at siya ay positibo sa buhay at nakangiting lumalaban. Ayon, sagutin natin tong question. Nakakahawa po ba yung sakit mo? Hindi po. Pero syempre, sa kalagayan ko, hindi dapat ako masyadong pumupunta sa mga matataong lugar. At hindi rin ako dapat halubilo sa mga taong may sakit. It's like, may sipon, may lagnat, may ubo. Kasi syempre, diba, sa amin na may cancer, humihina yung immune system namin. So, kailangan naming mag-ingat. Pero yung nakakahawa, katulad ng COVID, hindi naman po. Ito ay iilan sa mga larawan niya noon nung siya ay nasa kalakasan pa ng kanyang buhay. Makikita mo sa kanyang mga mukha ang bakas ng kasiyahan at ngiti ng tagumpay sa buhay. Ngunit, dilingid sa kanyang kaalaman ay napapabayaan niya na ang kanyang personal na kalusugan at naging dahilan ng kanyang kasawian. Sa isang post niya ay mababasa niyo ang buod ng kwento ng kanyang buhay bilang isang negosyanteng online seller hanggang siya ay maging isang cancer victim. Tara, sabay-sabay natin itong basahin. 2013, nagsimula na akong rumakit ng rumakit hanggang 2021 hanggat malakas pa ako. 2015, nag-start na ako mag-invest ng properties at lupa at sasakyan. Ginagamit ako noon sa church as a song leader sa Mindoro at backup singer naman sa Makati Church. Pero napapabayaan ko kaka-focus dahil sa negosyo. Dahil gusto ko noon mag-invest, tinutulungan ko ang pamilya ko at mga kapatid ko lalo na sa pag-aaral nila at pangangailangan nila sa bahay sa Mindoro. Hindi na ako nakakapagsimba para hingiin dapat ang proteksyon ko sa araw-araw at para iiwas sa sakit, kaya wala na akong proteksyon lalo na sa health ko. Sobrang sipag ko, halos minsan di na ako natutulog 2 days, kape ng kape. Ako yung tao na mahilig sa instant food dahil sa mga transaction ko na halos kulang ang oras ko noon. Kung hindi lang ako dinadalaw ng antok noon, hindi na ako matutulog eh. Alam mo yung pagising mo, kape agad, tapos trabaho agad. Ako pa ang magdi-deliver at magdadrive, kaya hindi na ako sanay na umaasa sa ibang tao. Pero ngayon, wala na akong choice at humihingi ng tulong sa ibang tao na may mabuti at matulungin na puso. So eto na nga, 2018, nalaman ko na may sakit ako, endometrial cancer. Akala ko noon mamamatay na ako, na-depress ng 2 months na halos ayaw ko nang makipag-usap sa mga tao at tinago ko sa pamilya ko ang sakit ko ng 1 taon. Kaya nag-enjoy na lang ako lalo kakanegosyo at nag-decide ako na mag-herbal food supplements at magnegosyo habang malakas pa ako dahil maraming bayarin at kailangan ko ng savings para sa sakit ko. At kapag dumating ang oras na kailanganin ko ng gamutan o treatment, may savings ako. Meron akong kakilala na halos sumikat sa Mindanao, investment scam. Natukso ako mag-invest dahil lahat ng kaibigan ko at kakilala ko nag-join at kumita na. Sadly, huli na ako. Yung pinaghirapan kong savings na wala ng ganun-ganun lang kabilis. Then may nagpakilala pa sa akin how to do forex at nasunog lang ang pera ko. Halos ubos na ubos ang perang pinaghirapan ko sa negosyo. 2021, nag-trigger ang sakit ko dahil sa bakuna. Nagising ang sakit ko at lumala at nadamay pa ang baga ko at naoperahan pati ang tiyan ko para tanggalin ng water, massive ascites. Kaya lahat ng pwedeng ibenta ay binenta ko na para pang tustos sa operasyon ko at gamutan. Ang hirap magkasakit dahil mauubos lahat ng pinaghirapan mo. Kung wala kang pera, wala kang laban. Ang susunod na video na inyong masasaksihan ay mula kay Jeline matapos siyang sumailalim sa isang chemotherapy. At sinasabi niya rito ang mga dapat at di dapat gawin para kahit papano ay makapagbigay awareness para sa ating lahat. Good morning po.
Pagigising ko lang po. Ayun po. I-share ko sa inyo kung ano yung mga kinakain ko noon. Nung malakas pa ako. Nung nagninegosyo pa ako. Yung sobrang busy. Grabe ka busy sa sobrang business ng business. Pinagpala ako ng Panginoon noon dahil sobrang lakas ng business ko noon. Lalo na nung nag-RTW ako noon na wala pang Shopee at saka Lazada. Ang dami ko noong mga resellers. Sobrang dami. Maabot pa ng abroad. Ako lahat nag-aasikaso noon. Tapos pinapadala ko yung mga order nila dito sa Pinas. Tapos nung humina na po dahil sa Shopee, networking sa N-World tsaka sa GPAX. Yun, matindi rin po yung sikap ko doon. 2 days hindi mo natutulog, madaling araw, ganun. Kakahanap ng mga ka-business partner. Hindi naman ako nabigo kasi talagang naging successful ako sa networking. Ayun, tapos po, sa sobrang busy, wala nang panahon magluto. Puro instant food na lang. Jollibee, McDo, Chowking, ang inasal, hindi pa masyadong umiinom ng tubig, puro mga concentrated na juice, Gatorade, Coke, Starbucks, yan ang takaw ko nun sa Starbucks, mga props, ganun, mga props na matatamis, milk tea, rice, yan, mga instant food, instant drink, tapos, hindi talaga ako healthy noon. Wala naman akong bisyo, hindi naman ako naninigarilyo. Hindi rin naman, umiinom ako pero yung sunlig light lang. Light lang yung mga apple, ganun, wine, yung mga Nobelino. Ayun. Tapos po bihira lang din po magulay. Puro instant food po talaga. Order na lang. So yung talagang malaking epekto talaga yung pagkain sa katawan natin. Sisingilin tayo bandang huli. Yun. And then, yun nga po, irregular muna yung menstruation ko. Simula bata ako, irregular na talaga ako. And then, yun nga, nung nagtrabaho na ako, nag-business, doon na nagsimula yung stress, pagod, puyat, lifestyle, lahat ng kasipagan kasi kinuha ko na, binuhos ko na. Ayun, kumita ng malaki pero naubos naman lahat ng pinaghirapan ko nung nagkasakit na ako. Ayun, sobrang laki ng epekto sa akin ng mga lifestyle ko noon at mga pagkain ko noon. Kaya ingat-ingat po tayo sa pagkain. Tsaka piliin po natin yung mga kakainin natin na healthy. And then, maging malusog po tayo, mga fresh juice, tubig, napaka-importante talaga sa katawan natin para hindi tayo magkasakit. Wala na po akong treatment ngayon, nag-first chemo lang ako pero sinigil ko na po kasi hindi ko na kaya. Ikakamatay ko po kasi yun. Kaya umaasa na lang po ako sa mga food supplements, sa gamot, tsaka sa prayer, lalong-lalo na sa prayer. Kasi ang Panginoon naman ang may hawak ng buhay natin. Kaya thankful ako sa Panginoon dahil araw-araw ginigising niya ako. Pinapahiram niya pa rin yung buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you po sa panonood. God bless. Pray niyo po na gumaling na po ako. Miracle lang po yung inaasahan ko ngayon. Tsaka tulong ng mga food supplements na mga bigay nyo. Salamat po. Thank you. At dumating na nga ang oras ni Jeline Dablo, pero bago yun nangyari ay nakapag-post pa si Jeline sa kanyang FB na nagsasabing, sa lahat po na nagpapadala, exceed na po ang aking GCash account, sa GCash na lang po ng kapatid ko. Salamat po sa mga mabubuting loob na tinulungan ako na ilaban ang buhay ko at sa walang sawang pinagpray ako para sa recovery ko. At sa kaparehong araw na iyon, mga 7:01 PM, ay nag-post ang kapatid ni Jeline na nagsasabing,
Hello po, kapatid po ako ni Jeline. As of now, inaatake po ng seizure si ate at di na kinaya ang regular na oxygen lang. Pinalitan po nila ng high pressure oxygen dahil wala na pong gaanong dumadaloy na oxygen sa kanyang katawan. Nag-violet na din po yung mga kamay, paa at ibang parte ng katawan. Gawa nga po ng kulang na sa oxygen at yung mga ugat niya po ay barado na. Please help us. Pray po para sa kagalingan ni ate. At sa mga mabubuting puso, please tulungan niyo po kami dahil kinakapos na rin po kami sa financial. At nung gabi rin yun, Friday, April 7, 2023, sa post ulit ng kapatid ni Jeline sa FB, mga 9:46 PM, na nagsasabing, maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong at nagpray para sa kagalingan ng ate ko. Sobrang na-appreciate niya po lahat-lahat. Makakapagpahinga na po siya ng maayos. Wala na po siyang nararamdamang sakit. At ayun na nga, tuluyan ng sumakwilang buhay si Jeline Dablo sa sakit na endometrial cancer. Kaya mga ate kuya, sana maging aral sa atin ang lahat ng mga ito. At lagi nating tatandaan na kahit gaano pa tayo kabisi sa mga bagay-bagay na pinagkakaabalahan natin at ginagawa natin, ay huwag nating pababayaan ang ating kalusugan. Dahil sa oras na sigilin na tayo ng ating katawan sa mga hindi magagandang bagay na ginagawa natin, isa lang ang sigurado, walang mayaman, walang mahirap. It's over. Kaya endgame na agad. Lagi nating tatandaan na health is wealth.